Quarter 3, Aralin 7. Biographical na sanaysay. Pagkasapinal ng comic book brochure. Mga layunin. Nakabubuo ng isang biographical na sanaysay sa isa sa mga tauhan ng epikong bayan sa pamagitan ng tekstong multimodal. A. Natutukoy ang tiyak na tauhang itatampok sa sanaysay. B. Naitatala ang mga tiyak na dialogo at caption sa strip na makapagalarawan sa tauhan. C. Naiguguhit ang imahen, larawan ng tauhan batay sa mga pangyayari at dialog na kinasangkutan nito. D. Nakabubuo ng borador ng disenyo at pabalat ng comic book brochure gamit ang mga elementong biswal. E. Natutukoy ang tiyak na tipo ng brochure na pagalapatan ng sanaysay. F. Naibabalangkas ang mga tiyak na dialogue, caption na makapagalarawan sa tauhan. G. Nakapagasagawa ng pagdisenyo, pag-anyo ng comic book brochure, tipo, sulat, tupi at kulay. H. Nakabubuo ng borador para sa comic book brochure gamit ang mga elementong biswal. I. Natutukoy ang mga elemento ng comic book brochure na pagalapatan ng sanaysay. J. Nakapag-asagawa ng pinal na pagdidisenyo, pag-aanyo ng comic book brochure batay sa elemento nito. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Balik tanaw. Natatandaan pa ba ang mga epikong bayan na natalakay sa unang quarter? Sagutan ng mga gawain sa ibaba upang masubok ang kaalaman mo. May halimbawang ibinigay sa unang bilang. Pamagat ng epikong bayan. Halimbawa, alim ng Ifugao, pangunahing tauhan, bugan at wigan, katangian, mag-asawang gustong magkaanak. Ikaw naman, panghikayat na gawain. Pasa kwento. Gagawa ng malaking bilog ang klase. Ang guro ang magsisimula ng epiko at dudugtungan ito ng mga mag-aaral. May bolang ipapasa-pasa habang may umaawit o tutugtog. Paghinto ng awit o tugtog, ang mga may hawak ng bola ang siyang magdudugtong sa epiko hanggang mabuo ito. Tambal tauhan. Kilala mo ba? Sila ay ang mga pangunahing tauhan ng epikong bayan. Itambal ang larawan sa angkop na pangyayari. Isulat ang sagot sa patlang. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Magiging makabuluhan ng isang proyekto kagaya ng comic book brochure tungkol sa napiling pangunahing tauhan ng isang epiko, kapag ito ay may papakita at may babahagi sa napiling platform. Huwag lamang kalimutan sundin ang etikal na pananagutan sa pagbuo at pagbabahagi ng brochure kagaya ng mga sumusunod. A. Pagiging tapat at tumpak. Dapat wasto ang paglalarawan sa napiling tauhan ng epiko. Hindi dapat maglagay ng maling impormasyon o hindi totoo. B. Tamang pagkilala. Magbigay ng tamang pagkilala sa gawa o likha ng iba. C. Pagpapahalaga sa kultural na sensibilidad. Maging maingat sa paggamit ng kultural na elemento. Isaalang-alang ang sensibilidad ng mga pangkat o grupo na maapektuhan sa ginawang comic book. D. Pagpapahalaga sa kalidad. Kailangan mataas ang kalidad sa pagsunod sa tamang elemento at disenyo sa pagbuo ng brochure. Ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga na rin sa mga mambabasa. E. Pagrespeto sa mga karakter. Igalang ang mga karakter sa epiko. Hindi dapat gamitin ang kanilang pangalan o kwento nang hindi naaayon sa kanilang pagkatao o personalidad. Ang pagbabahagi ng epiko sa pamagitan ng comic book brochure ay isang pagkilala at pagbibigay halaga sa kultura at identidad ng ating bayan. Gabay na tanong. Isaalang-alang ang mga gabay na tanong upang matamo ang mga layunin. Una, sino ang tauhang pipiliin mula sa mga epikong nabasa na gagawa ng biographical na sanaysay? Kalawa, paano ilalapat sa comic book brochure ang sanaysay gamit ang angkop na elementong visual at multimodal? Ikatlo, saan ibabahagi ang nilikhang brochure na isasaalang-alang ang etikal na kasanayan at pananagutan? Pili sagot. Basahin ang mga pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot pagkatapos ay magbigay ng halimbawa. Una, ito ay tumutukoy sa responsibilidad ng isang tao o organisasyon na kumilos ng naaayon sa mga prinsipyo ng moralidad, integridad at pagiging makatarungan. Ang sagot ay D. Pagkilos na naaayon sa prinsipyo ng moralidad at integridad. Ikalawa, ang kultural na sensibilidad ay tumutukoy sa tama. B. Pagpapahalaga at pag-unawa sa iba't ibang kultura at kaugalian. Ikatlo, alin ang tamang pagkilala sa gawa ng iba? Tama. B. Pagbibigay ng tamang pagkilala sa likha ng iba.
Ikaapat, ano ang rubric? Tama, C. Isang uri ng pagamarka batay sa tiyak na kriteria. Ikalima, ano ang tekstong biswal? Tama, ito ay isang uri ng tekstong gumagamit ng mga larawan at iba pang elemento. Ikaanim, ano ang storyboard? Tama, D. Isang tool na ginagamit sa pagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga eksena at kaganapan gamit ang mga dibuho o sketches. Pagbuo ng sanaysay sa pamagitan ng comic book brochure. Patnubay unawa. Malaking tulong ang pagbuo ng storyboard upang maging mas organisado ang gagawing brochure. Basahin ang tala at gamiting patnubay para sa gagawing proyekto. Pagbuo ng storyboard. Ang pagbuo ng storyboard para sa gagawing comic book brochure ay isang mahalagang hakbang upang maging maayos ang mga pangyayari at impormasyon sa likhang sining. Sa bawat hakbang, inaasahang magiging maingat dahil ito ang magbibigay ng daan na magiging malinaw, kapanipaniwala at epektibo ang likha, gawing gabay ang panuntunan sa susunod na slide. Una, pag-aaral ng epiko. Suriin at pag-aralan ang napiling pangunahing tauhan ng epikong napili. Alamin ang kanyang pinagmulan, karanasan, mga tagumpay at mga pagsubok na daanan. Tukuyin na rin ang tauhang itatampok sa comics. Ikalawa, pag-asaayos ng pangunahing tala. Isulat ang mga pangunahing punto sa buhay ng napiling tauhan. Ito'y may mahalagang pangyayari, kaugalian, pagbabago o paglalakbay ng bida. Ikatlo, pagbuo ng outline. Bumuo ng outline ng sanaysay at comic book brochure. Isaalang-alang ang mga bahagi tulad ng simula, gitna at wakas. Ilagay ang mga pangyayaring nais isama sa comics. Ikaapat, pagpili ng mga pangyayari. Piliin ang mga pangyayari o eksena na pinakamahalaga at nagapakita ng pag-unlad ng kwento. Piliin ang mga yugtong nais bigyan diin. Ikalima, pag-aayos sa mga eksena. Tukuyin kung ang kronolohiya ba ang paglalahad, maaaring linyar na pagkakasunod-sunod o retrospektibo na paglalahad o iba pang teknik na pagpapakita ng malinaw na daloy ng kwento. Ikaanim, pagguhit ng thumbnail o sketches. Gumamit ng maliit na thumbnails o sketches ng bawat eksena o yugto sa iyong storyboard. Ito'y maaaring simpleng outline lamang ng bawat frame na nagpapakita ng mga pangyayari sa tauhan. Ikapito, pagsulat ng teksto. Isulat ang mga teksto at dialogo sa bawat frame o eksena sa iyong storyboard. Tiyakin na malinaw at komprehensibo ang paglalarawan ng mga pangyayari at emosyon ng pangunahing tauhan. Ikawalo, ang pag-asaayos ng pagganap. Isama ang mga detalye magpapakita ng paggalaw at emosyon ng mga tauhan sa bawat eksena. Tiyaking mauhuli ang damdamin at kilo sa bawat frame ng storyboard. Ikasyam, pagusuri at pagbuo ng borador. Suriin ang storyboard kung ito ay nagpapakita ng maayos sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Tiyaking malinaw at organisado ang bawat bahagi ng storyboard. Sa bawat hakbang, mahalagang maging detalyado at organisado dahil ito ang magbibigay daan sa mahusay na comic book brochure. Sagutin ang mga sumusunod. Ano ang storyboard? Paano bumuo nito? Ano ang posibleng hamon sa pagbuo ng brochure at paano ito marutugunan? Ano ang mga etikal na pananagutan sa pagbuo ng proyekto? Ano ang dulot na kahalagahan ng proyektong nagawa? Lahad halimbawa. Pag-aralan ng mga halimbawang comic book brochure. Anong iyong napapansin? Ilahad ito sa klase. Buo outline. Bumuo ng outline ng gagawing comic book brochure para masapagaan ang gawain. Bilang o yugto, eksena o pangyayari. Paglalapat at pag-uugnay. Sulat sanaysay. Isulat ang pinal na sanaysay tungkol sa napiling pangunahing tauhan sa bubuing epiko. Bintana ng pag-unawa. Balikan muli ang napag-aralan upang iugnay ang iba pang konsepto at kaisipan. Pagkataya o pagsusulit. Gabay nilay. Dugtungan ng mga pahayag batay sa iyong karanasan sa pagkatapos ng quarter 3. Pagtataya, ikalimang araw. Guhit thumbnails. Magsimulang gumuhit ng thumbnails o sketches batay sa nabuong outline. Isulat na rin ang mga dialogue at caption sa strip na nagalarawan sa tauhan. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi.